mas pinalalakas ngayon ng Taiwan ang defense spending at military capability nito sa gitna ng tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo sa Asia-Pacific region. Iginiit ng Taiwan na mahalaga ang mas matibay na defense cooperation at deterrence para mapanatili ang kapayapaan at seguridad. Yan ang agenda report ni George Cahiles, live mula sa Taipei, Taiwan. George, anong update? Well, Willard, business as usual naman dito sa Taiwan sa kabila nga ng nararanasan nila or hinaharap nilang geopolitical tensions with China. Sa ngayon ay defense cooperation pa rin yung isa sa nakikita nilang pinakamahusay na paraan para nga daw ma-deter kung hindi man tuluyang mapigilan itong aggression ng China. Sa kabila nga nung nangyaring pahayag ni US President Donald Trump na hindi niya sinusuportahan yung independence ng Taiwan, ay naniniwala pa rin ang Taipei na mananatiling bukas ang kanilang komunikasyon at ugnayan sa Amerika. Sa kauna-unahang pagkakataon sa Pilipinas, ipinakita ng US ang kakayahan ng Typhoon Mid-Range Capability Missile System noong nakaraang balikatan exercises. Mula Tacloban Airport, tinamaan ito ang target sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija na may layong 630 kilometers. Para sa kapitbahay nating Taiwan, ang presensya ng ganitong gamit ng Estados Unidos sa Pilipinas ay deterrent sa agresyon ng China sa rehiyon. Yes, we welcome the more the better. Any military deployment in the Philippines, for example, the HIMARS or the guided missile systems, when they're at the very northern part of the Philippines, the range of these weapons will be bigger. Kamakailan lamang, nagkaroon muli ng komprontasyon ng Taiwan Coast Guard sa China forces sa may Pratas Island na nasa kontrol ng Taipei. Bagamat umaasa sa mapayapang resolusyon sa kanilang komplikadong geopolitical conflict, patuloy raw pinalalakas ng Taiwan ang kanilang defense capability. Para sa taong 2026, naglaan ng Taiwan ng higit $31 billion o katumbas ng 3.32% ng kanilang gross domestic product para sa defense capability nito, ang pinakamalaki sa kanilang kasaysayan. Target ng kanilang pamahalaan na paabutin pa ito sa 5% sa taong 2030. The first batch of HIMARS we purchased from America are already. The contracts are signed and they're being shipped so far. And we also have self-produced missiles. The range of these missiles can be as far as Beijing. What we do here is we want to increase the cost for China to start a military conflict. If they know that the cost is high, that will be very useful to deter them from actually engaging in a military action. Ang Pilipinas na may territorial dispute sa China, hindi pa umaabot sa 2% ng GDP ang inilalaan para sa military expenditures. Well, Willard, according dito sa Mainland Affairs Council ng Taiwan, kung may isang bagay man silang natutunan dito sa kalagayan ng Pilipinas at hinaharap niyang aggression ng China dyan sa bahagi ng West Philippine Sea, ito ay yung pagiging transparent or open, no? Dahil nga nagdadala tayo ng local at international media dyan sa bahagi ng West Philippine Sea, nakikita daw ng buong mundo kung ano yung nagiging reaction ng China sa mga presence natin dyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. At sa ganung paraan daw ay mas lumalawak yung kaalaman, yung suportang nakukuha natin from the international community. After all, kasi ay international law naman daw ang ini-implement sa ganitong mga pagkakataon. Balik sa'yo, Willard. Maraming salamat. George Cahiles, nag-uulat ng live mula sa Taipei, Taiwan. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.